and you expect to have a different result. Ladies and gentlemen, that's insanity. So I'm telling you right now, mina-mindset ko lang kayo. You have no choice. You really have to do well here. You have to do your best here. Do not just play around. Do your best here. You have no choice. Kaya ang term for the day, you have no choice. Kaya pag may ayaw sumama sa'yo, you have no choice. Pag hindi ka ulit maintindihan, ano ibig mo sabihin? Bahala ka. Hindi ko tatabihin. Nakuha nyo? Kaya, yan po yung mga bagay na kailangan nyo maintindihan if you want to step up as a leader in network marketing. Because this is not just recruiting, bringing people and selling the products. Dito, alam nyo dapat kung ano yung pinasok nyo. Now, let me ask you. Sana intindihan nyo kanina. Palagay nyo, yung pinasok nyo, nagkamali ka ba o tama ang desisyon mo? Diba? Tatamaan ka talaga eh. O ngayon, pagdating naman sa business, bakit po advantage ang networking? Number one, sabi ko kanina, di ba? Kung ngayon ka magbe-business, okay lang. Kaya lang nasa sunset industry ka na. If you have enough money to start a business, 100,000, eh di ka na mag-make business. Kung meron ka ngayong ipon na 100,000 at nag-iisip ka na magnegosyo, huwag mo nang inegosyo. Sayang yan. Ang dami ko pong kilalang tao nagnegosyo na lugi. Ang average, kahit tingnan niyo po sa Securities and Exchange Commission, every year na may nagbubukas pong traditional business, humihingi ng permit, nakano sa kanila yan. Nakatali, naka-record. Ladies and gentlemen, almost 85 to 90% of businesses fall out after 1 year. 85 to 90. Sa average, ang isang negosyante para maging successful ngayon, kailangan niya mabankrupt ng 4 to 5 times bago siya maging successful. That's how it is. Ang business ngayon, iba, karamihan nag-aaral pa ng MBA. Karamihan nag-aaral pa ng entrepreneurship. Karamihan nag-aaral pa ng business management. You know, may iba ako, pero pagdating sa business management, it's very ironic. Maraming nag-aaral ng business management, pero pagka-graduate, nag-employ, hindi business. Diba? Sige mo, pinag-aaral ka na magnegosyo. Tapos, ang nag-graduate ka, empleyado pa rin ang mindset mo. Nag-gets nyo? Kaya kung may pera kang ganito, may suggestion ako sa'yo, huwag mo na yung negosyo to. Tago mo sa bangko. Tago mo. Tago mo sa bangko yung 92,000. Yung 8,000, i-pay in mo sa AIM Global. Tama ba? Oh. Ito, ilagay mo sa mga bangko. Ito, ilagay mo sa bangko ng Alliance in Motion Bank. 8,000. Okay? MLM, maliit ang puhunan, walang risk. Pangalawa, wala kang expenses. Halos, ang expenses mo dito, pamasahe, pangkain, etc. Pero hindi ka tulad ng expenses na office rental, payroll, inventory, manpower, warehousing, importing, licensing. Eh dito, subukan mo magnegosyo ng 8,000 sa panahon ngayon. Tarpaulin, business permit pa lang, ubos ka na. Tama ba? Signage pa lang, tapos ka na. Pero sa AIM Global, all in, pagpasok mo nito, dito ako nag-pay income, ganda pa ng opisina. Alam nyo, hindi ko lahat ng opisina ganito. Nakakikita nyo dito sa Bicol kasi karamihan ng mga centers natin, maliliit lang. Kaya anong swerte nyo na ganito kaganda ang opisina ninyo? Ano pa? Escape the headaches of traditional business. Marami pong mga may negosyo, ang sasakit naman sa nakamit na kayo ng ganong negosyante. Yes. I know, may kaiingitan mo eh. May inggit ka na negosyante sila kasi meron silang capacity. Pero pag alam mo na yung buhay nila, maano kayo, ma-amaze ka na, ang dami pala nilang sakit sa ulo. Just like for example, yung mga negosyo, operations ng operation ng taxi, operator ka ng jeep, operator ka ng bus sa Manila, it's a really, really big headache. Kasi ang maintenance pa lang, magkano na. Pag naka-aksidente yung driver mo, pag na-carjack pa, pag ninakawang ka pa. Alam mo sa Manila ngayon, ang ibang klase, ibang mga taxi drivers pala, pag bago yung taxi nila, binibenta nila yung gulong, tapos papalitan ng luma. Binibenta yung baterya na bago, papalitan ng luma. Okay, ikaw yung operator, hindi mo alam, ninanakawan ka ng mga driver mo.
You get the point? May isa akong distributor ng meat, taga-Subic. Si Marlon. Seaman siya. Yung naipon niya sa pagsisiman, in-invest nila sa Subic yung rent-a-car. Alam niyo yung rent-a-car? Ayan. Nag-rent-a-car, marami silang magkakaibigan, tatlo. Nag-invest sa rent-a-car. Tapos nangutang pa. Kasi bumili sila ng 10 unit ng rent-a-car. Good news, after 1 year, bagsak yung negosyo nila. May utang pa siya. Alam mo ba't bagsak? Naarnap lahat ng 10 kotse. Ni-rent, hindi na binalik. Ngayon, utang. More than 3 million ang utang. Nag-aim global, kaibigan, dito nakabayad ng utang. May kotse pa siya ngayon. Ano pa? It can be a home-based business. Pwede nyo gawin kahit nasa bahay kayo. Pwede nyo gawin kahit part-time because dito practically meron tayong tinatawag na virtual office or VO na hindi kayo kailangan dito araw-araw physically sa office. Pero pwede mo ma-monitor yung development, yung nangyayari sa buong grupo mo just by looking into the internet. Home-based. So ladies and gentlemen, simple lang. Magbe-business ka ngayon, imbis na traditional, kung ano-ano pang headaches, magkakaroon kapuhunan, etc. Do it in AIM Global kasi ang hindi alam ng tao, ang networking business ko ay business talaga siya. Yes. Walang pinagkaiba. In terms of profit and operations, ladies and gentlemen, this is real business. Tignan nyo nung araw. Okay? Mamaya ikukwento ko. Pero ngayon pag may nakita ko kayong Jollibee, McDonald's na franchise, na-ask mo ba, natanong mo ba sa sarili mo, magkano ang net profit ng mga franchise na yan kung may kilala kayong may-ari? May kilala kang may-ari na bumili ng franchise ng Jollibee, which is around 15 to 20 million pesos na puhunan. Itanong nyo sa kanila magkano ang profit nila. Net. When I say net profit, labas na dun yung rent, labas na dun yung payroll, yung tax, labas na dun lahat. Net, yun ay may bubulsa niya. You will be amazed. Because most of them, ang kinikita lang sa kanilang franchise ng Jollibee is between 300,000 to 500,000 to 700,000 a month. Profit. Ang puhunan, 15 million, 20 million. Tutubo ka lang ng 300,000 piso buwan-buwan. 20 million ang inilabas mo para tumubo ng 300 kalahating million buwan-buwan. AIM Global, 8,000 lang nilabas mo. Pwede kang kumita ng 300,000, 500,000, 700,000, 1 million to 2 million pesos a month. Nakuha niyo ba? So, yung iba ganun na naiisip eh. Akala lang negosyo, ang AIM is like supplemental income lang na ganun lang na pwede mong gawin ng kahit di ka seryoso. No. Kailangan dito maging seryoso ka. Kasi negosyo talaga siya. When I say business, dapat ang isip mo dito business. Iba kasi ang thinking ng employment sa business na. Ang employment, ano yan eh? Instant gratification. What is instant gratification? You work from day 1 to day 14. You get your paycheck on the day 15. You work on the 16th until the end of the month, you get another paycheck. Laging ganon. Sa networking, postpone gratification. So minsan, 1 month ka na, wala pa din. 2 months ka na, wala pa din. Pero tuloy-tuloy ka lang. Yun yung sinasabi ko. Ang aim, ang networking, mangga kasi ang tinatanim mo. Ang employment, monggo. Bakit? Kasi pag nagtanim ka ng monggo, bukas makalawa, may toge ka na. Pwede mo na gawing lumpia mo sa riwa. Pero ito mahirap. Pag kumani ka ng toge, magtatanim ka na naman. Di ba ganon? Pag kumita ka sa employment, trabaho ka na naman. Pagkita mo, trabaho ka na naman. Have you ever wondered, you work from 1 to 14, you get your paycheck on the 15th. You work on the 16th, until the end of the month, may paycheck ka na naman. Pero this is pretty amazing. Kasi pagdating na 15, marami kang pera. Diba? Kami, lalo na ako nagtatrabaho, pagka 15, bigay dito, punta dyan, punta dito, bigay dito, bigay dyan. Pero magugulat ka. Mga bantang abente. Hinihila mo na naman yung atrenta. Tama? Minsan yung nayabot ko sa nanay ko, Nay, yung naibigay ko, pautang mo na. Kasi wala na ako, pamasahe. Pagdating ng A30, gano'n naman, yapang ko na naman, dami ka na ng pera. Pero pagdating ng mga AGIS, ATM mo, wala na naman laman. Laging ganito na lang, laging ganyan, umiikot ka sa ganyan.
Yan na yung rat race kung tawagin. You work so hard, not for your dreams anymore, pero just to pay for the bills. You don't work for your dreams anymore. Ang goal mo na lang, makapagbayad ng Meralco, makapagbayad ng Sel. Ang goal mo na lang, lagi na lang kay Judith. Kilala niyo si Judith? Judith ng Meralco, Judith ng cellphone, Judith ng apartment. You don't work for your dreams anymore. Kay Judith ka lang lagi. And then you forget your dreams. Sa akin, hindi ganon. Dito, mangga. Pag nagtanim ka ng mangga, bukas makalawa, wala pa. Next year, meron na? 2 years, meron na? 3 years, meron na? 4 years, meron na? Pwedeng meron, pero karamihan yan after 5 years. Pero ang konsepto ng mangga, pag namunga na yung mangga mo, tuloy-tuloy na siya. Na kahit ikaw nagtanim, patay ka na, yung mangga mo, inaani pa ng mga maiiwan mo. Ganon ang Alliance in Motion Global. Kaya dito lagi mo isipin, mangga, hindi monggo. Mangga, hindi monggo. Mangga, hindi monggo. Are you learning? Yes! Okay, next slide please. Ayan. Dahil business siya, bakit ito perfect business? Why is it a perfect business? Number 1, because dito ang pinaglalaban freedom. Lagi niyo tatandaan. Yung freedom na, yun yung choice na nawala sa atin. We give you the freedom. Yung financial freedom at saka time freedom. Financial freedom means you don't have to worry for your finances anymore. Hindi mo na kailangan problemahin tuwing tuition fee. Hindi mo na kailangan problemahin tuwing kailangan may bayaran. You don't have to worry for, all your payables. Ang tawag doon, may freedom ka na financially. And yun yung pinaglalaban dito. Hindi tayo nag-join. Hindi ito type ng business na para kumita lang. Iba yun eh. Ito yung business ng pinaglalaban, freedom. Hindi lang pera dito. Hindi lang pagkita. Kalayaan ang pinag-uusapan dito. You know why? Kasi pag hindi ka financially free, para ka rin nakakulong. Nakakulong sa rehas ng kahirapan. May gusto kang mabili. Hindi mo mabili. Tawag doon, wala kang freedom. May sapatos kang gustong bilhin. Ang ganda eh. Sapatos. Ganda. Ganda mo yung presyo, pangit. Yun ang hindi financially free. Ang financially free ang hindi financially free yung, alam mo, pag may pumasok ka, halimbawa pumasok ka sa mga babae, alam mo ba yung mango na buti. Pumasok ka, may sumusunod lagi sa'yo. Di ba yung lagi may nakasunod? Kakainis sarap si Kuhin. Kaya nag-window shopping ka lang naman. Yung pag may nakuha ka, ma'am, kasya po sa inyo yan. Lusukan mo. Para lang medyo hindi ka, may kulay, fuchsia ka kayo. Hinahanap mo yung walang kulay, no? Pag kumakain ka, menu. Pag binuksan mo yung menu. Pag mamili, di ba? Kasi dahil pagkain. Pero alam mo yung pampatagal talaga doon? Mag-presyo. Pag kumakain ka sa kalakatingin, sa kaliwa, sa kanan. Kanan, mura. Ay, ito, mura. Toasted bread. Ano yung ibig sabihin? Ako, nung empleyado ako, meron ako sapatos na gustong bilhin. Kaya lang pag-iipunan ko muna dahil hindi naman ganun kalaking sweldo. Alam mo yung feeling na babalikan mo yung sapatos na sasabihin mo. 3 payday ka na lang. Pinakausap ka rin. Pagbalik mo ulit, 2 payday ka. It's exciting, lalo na yung huli na. 1 payday ka. Pagbalik mo, wala na. May paano masasabing free ka? Ako po, sabi ko nga sa inyo kahapon doon sa mga nakaten sa akin, I came from a very poor family na ayoko nang balikan nyo kasi wala akong freedom. Ang self-esteem mo mababa. Alam mo sa mall, kung sino walang pera, bagsak ang balikan. Ba't naglakad? Diba? Alam niyo ba? Iba yung iba yung meron eh. Iba yung karakas ng mukha mo at meron ka. Iba yung araw. Iba yung may laman. Iba yung ang bilis mo mag-desisyon. Yung feeling na secured ka. Mamaya papaliwanag ko. But other than the financial freedom, dito, merong time freedom. Kasi marami po akong kilalang tao, katulad nga ng nasabi ko. Maraming pera, pero ang problema sa kanila, wala silang daming pera, pero dahil sa laki ng negosyo nila, wala na silang quality time for their family. Makikita nyo to sa mga malalaking negosyante, mga mayayamang negosyante na
makikita mo, di ba, mayroon lang lumabas sa internet na kwento. There was a schoolboy na na-aksidente. And as soon as he was rushed to the hospital, yung mga parents was informed. The parents were very successful businessmen, business people. So the boy was rushed to the hospital. In-inform yung parents. So yung parents, they also rushed to the hospital kasi unconscious po yung bata until such time na makarating sa hospital. Alam mo, nung binantay ng nanay at tatay yung kanilang anak, nung nagkaroon na ng naging conscious na, as soon as na nagkaroon na ng, it was like grade 3 or grade 4, as soon as magkaroon na ng consciousness, bumalik. Pagbukas ng mata, tuwan-tuwa yung parents kasi, alam mo na, hindi na koma yung anak nila. But the first word na lumabas sa bibig ng bata, ng lalaki, where is Yaya? Where's Yaya? You get the point? Yes. Nagiging instinct na ng mga bata ngayon, Yaya. In fact, ang nagiging ugali na ng mga bata, ang Yaya. I know because ako, I have 2 children, yung yaya ko laging nakasama, syempre. Alam mong na-influencean eh. Bisaya na yung mga anak ko eh. Mga ganon. So, mahirap din yung puro pera pero wala kang time. Kasi, hindi naman pera magpapaligaya sa'yo. Magbibigay kung magpapaligaya sa'yo kung ano yung nagagawa ng pera. Kung ano yung nagagawa ng pera ngayon, like pag may pera ka, makakabili ka ng sasakyan. Bakit gusto mo yung kotse? Because you as human beings, meron tayong feelings. We want to please ourselves. We want to be happy. Gusto natin yung joy. Kaya, ang hirap din. Ang maganda dito sa aim, yung iba maraming pera pero walang time. Marami akong kilalang ganyan. Pero mas marami akong kilala, puro time. Alam nila. Tama ba? Pero when you get to become successful in AIM, it's different. I promise you, dito, you will have the money to enjoy your time. And the time to enjoy your money. Kaya naghihintay sa inyo. Kaya sa perfect business. Second, security. Of course, siyempre, isang feeling na nabibigay ng money is secure. You feel secured. Iba yung meron kang 7 figures income sa bank book. May bank book pa kayo? Do you look at them? Nothing to see. Di ba masarap yung makikita mo yung bangko mo, merong ganyan, 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 tas tweet, tas ganyan, ganyan, ganyan. Tas may digit dito. Mga tipong nakalagay. Yan. Nakalagay. Hindi, masyadong malaki yan. Nakalagay, halimbawa, hindi, 500,000 na yun. Ang ganito. Yan, 1, 2, 3, yan. 10 million in the bank. 10 million na savings. Masarap kaya yun. Yes. Pag nakikita mo siyang 10 million, pwede mo tago sa ilalim ng unan. May 10 million ako. Dito ang kikitain natin, hindi lang pera. Ang kikitain nyo dito, bilyon na pera. I have a test to that. During my peak in network marketing, merong taon na nag-profit sharing ako, 1 big paycheck. At the time, I was 27 years old. Ang profit sharing ko umabot ng 2.7 million. Isang bonus lang. It's just a bonus. 2.7. How would you feel 2.7 million? Ang maganda doon yung awarding namin. Pag in-award ang profit sharing, hindi mo alam kung magkano. It's a surprise kayo. Bubuksan sa harap. Tuwa ako. Saka makakita na gano'n. For some people, ang 2.7 million, ano to? Separation pay na nila yan eh. Retirement pay na nila. Pero tayo hindi. Sa ganito, profit sharing pa. Number 3, this is a fair business. Bakit siya fair? Well, dito pag humataw ka, malaki check mo. Pero pag dito, hindi ka humataw, hindi mo pinagsipagan, hindi rin ganun lalaki check mo. Fair kasi ito, kahit sino pwede. Irrespective of your background, whoever you are, whatever background you came from, whatever religion, whatever educational background, it doesn't matter. So it's a fair business. Everybody is given an equal opportunity to shine. Ang maganda naman dito, hindi lang naman kami yung ganito, kikitain pati kayo. Nauna lang kami. Pero lagi kong sinasabi, pag may nauna, may kasunod. At ang kasunod, kayo na yun. Yeah!